Magandang araw. Magsitayo muna ang lahat para sa panalangin. Efrelyn, pangunahan mo ang panalangin. Magandang araw! Ako na naman nagbabalik, Binibining Marvelous Asuke, at ako na naman ang makakasama ninyo sa isa na namang panibagong araw na puno ng sigla at kaalaman. Ayan, bago kayo magsiupo, grade 7 Rizal, ay maaari nyo ba munang isaayos ang inyong mga upuan? Ayan, at kung merong kalat ay pulutin at ilagay sa basurahan. Ayan, maaari na kayong magsiupo, naway komportable kayo sa inyong mga upuan. Ayan. Ngayon, gusto kong sabihin ninyo sa akin kung sino ang may liban sa klase ngayon. Ayan. Wala? Magaling! Palakpakan natin ang ating mga sarili dahil kumpleto tayo ngayon. Ayan. Sa klaseng ito, grade 7, ay meron lamang akong 3 alituntunin na dapat ninyong sundin. Una, makinig sa ating pag-aaralan. Pangalawa, huwag makipagtsismisan sa katabi. At pangatlo, makilahok sa talakayan. Ayan, maliwanag ba, grade 7? Ayan, ngayon, handa na ba kayong matuto? Ay, parang hindi yata. Ulit, handa na ba kayong matuto? Ayan, ganyan ang enerhiyang gusto ko sa inyo araw-araw. Kaya naman, magsitayo tayong lahat at may kakantahin at sasayawin tayo. Ayan, pamilyar ba kayo sa kantang Ang Tatlong Bibe? Ayan, lahat kayo ay pamilyar, kaya sasayawin at kakantahin natin. Waki TV. Ayan, ang galing niyo palang sumayaw. Ngayon ay gusto kong sabihin ninyo sa akin kung ano ang mga salitang ginamit upang ilarawan ang mga bibe. Sige nga, subukan mo, Binibining Kia. Ayan, mataba, tama. Sige, subukan mo pa, Binibining Vergara. Ayan, mapayat. Magaling. Ang mga salitang iyan ay ang ating napag-aralan kahapon. Tama ba? Sige nga, kung sino ang mga nakakaalala, ano ang tawag sa mga salitang iyon at bigyan ito ng kahulugan. Sige nga, subukan mo, Binibining Anisa. Tama! Ang tawag sa mga salitang iyon ay pang-uri. At ang pang-uri ay naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Ayan, magaling at naalala niyo pa. Ngayon naman ay magtatawag ako ng 3 ninyong kaklase na pupunta dito
sa harapan. Ayan. Gusto ko si Kia, si Efrelyn, at saka si Anissa. Ayan. Punta kayo dito sa harapan. Ayan. Ang gagawin ninyo, klase, ay ilarawan ninyo ang tatlo ninyong kaklase dito sa harapan. Ayan. Ang gusto ko ay ilarawan ninyo sila. Okay? Maliwanag ba? Kung ano ang masasabi ninyo sa kanilang tatlo. Sige. Sige, subukan mo. Bini-bini na nasa harapan. Ayan, magaling. Mas matangkad si Kia kaysa kay Efrelyn. Ayan, magaling. Sige, subukan mo pa. Sige, Ginoo, na nasa harapan. Ayan. Ubod ng kaputian si Anissa. Ayan, magaling. Sige, subukan mo pa. Sige. Ayan. Mas mahaba ang buhok ni Efrelyn kaysa kay Anissa. Ayan, magaling. Sige, maaari na kayong umupo. Ayan. Ayan. Ang ginawa ninyong paglalarawan sa inyong mga kaklase ay hindi lamang ninyo sila basta lang inilarawan, di ba? Bagkus ay inuri ninyo sila ayon sa kanilang kaantasan, di ba? Ngayon, ano kaya sa tingin ninyo ang ating bagong aralin? Sige nga. Ayan, tama. Ang ating aralin ngayon ay kaantasan ng pang-uri. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay maaari niyo ba munang basahin ang ating mga layunin? Ayan, maraming salamat. Ang una nating layunin sa araw na ito ay naipapaliwanag ang kahulugan ng pang-uri at ang tatlong kaantasan nito. Pangalawa, natutukoy ang kaantasan ng pang-uri sa pangungusap. At pangatlo, nagagamit ang kaantasan ng pang-uri sa pangungusap at nabibigyan ito ng halaga. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko ang klase sa dalawang grupo, pangkat 1 at pangkat 2. Ayan. Meron akong larawan, mga larawan dito. Ang gagawin ninyo ay isaayos ninyo ang mga ito. Ayan. Kung sino ang nauna, itataas lamang ang larawan at sila ang maunang magpaskil ng mga larawan dito at ipaliwanag. Ayan. Maliwanag ba? Ayan. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Sige, magsimula na. Ayan, natapos na ang 2 minuto at nauna ang pangkatuwan. Ayan. At napaskil na nila ang kanilang mga larawan at naisaayos na nila ang mga ito. So, ayan. Makakakita tayo ng mangga, ng tsokolate, ng candy. Ayan. Ngunit ayon sa kanila, matamis ang mangga. Ngunit nang makakita sila ng candy, sabi nila, mas matamis ang candy kumpara sa mangga. Ayan. Ngunit nang nakakita naman sila ng tsokolate, nagbago ang kanilang isip. Sabi nila, ubod ng tamis ang tsokolate kumpara sa mangga at ng candy. Walang kasing tamis ang tsokolate. Ayan. Magaling. Tama. Kaya bibigyan ko ng 2 puntos ang unang pangkat. Habol kayo, pangalawang pangkat. Ayan, ito ang pangalawang larawan. Habol kayo, pangalawang pangkat. Simula na. Ayan, natapos na ang 2 minuto at nauna ang pangalawang pangkat. Magaling. Sabi nila, ito ang kanilang mga larawan. Sabi nila, makikita natin na merong Taal, merong Bulkang Mayon at Mount Everest. Ayan. So, paliwanag nila, sabi nila, inuna nila ang Taal
Kasi halata naman daw na mas matayog ang natirang dalawang bulkan. So, sabi nila, matayog daw ang bulkang Mayon. Pero, walang kasing tayog ang Mount Everest. Dahil sabi nila, konti nga lang daw ang nakakaakyat doon dahil sobrang tayog daw. Ayan. Magaling, kahit konti lang kailang paliwanag, magaling. Kaya bibigyan ko sila ng 2 puntos. Ayan. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Ayan. Ang ginawa ninyo kanina na pangkatang gawain ay binigyan ninyo ng paglalarawan ang mga larawan at binigyan niyo sila ng turing. Inuri ninyo sila sa base sa kanilang mga katangian. Ayan, magaling, no? Kumbaga pa, kanina, sabi ni Mangga na, matamis ako, sabi niya. Tapos, nang dumating si Tsokolate, sabi ni Mangga, ay, uwi na ako dahil may nanalo na, ganyan. Parang ganyan. Magaling kayo, klase, no? Dahil, gumamit kayo ng mga kataga o ng mga salita upang mas higitan ang isang bagay. Ayan, magaling kayo. Kaya, mamaya malalaman natin kung saan ba napabilang ang kanyang mga katagang ginamit ninyo sa kantasan ng pang-uri. Meron tayong 3 kaantasan ng pang-uri. Ayan, meron tayong lantay, pahambing, at pasukdol. Ayan. Unahin muna natin ang lantay. Ayan. Ang lantay, ang pangalan o panghalip ay inilalarawan lamang. Hindi ito inahahambing sa iba pang pangalan o panghalip. Ayan, naintindihan? Ayan, meron tayong halimbawa. Ang paglalaro ng online games ay nakakaaliw. Ayan. Meron bang hambingan na nangyari? Wala, no? Dahil inilalarawan lang na ang online games o ang paglalaro ng online games ay nakakaaliw. Inilalarawan lamang, no? Ayan. Walang hambingan na nangyari. Ayan, isa pang halimbawa. Ang pagtatanim ng puno ay mahalaga. Ayan. Meron bang hambingan? Wala, no? Inilalarawan lang na mahalaga ang pagtatanim ng puno. Ayan, naintindihan? Sunod ay ang pangalawang kantasan ng pang-uri, ang pahambing. Ayan. Ang pahambing na antas ay ginagamit upang ihambing ang katangian ng 2 panghalip o pangalan. Ayan. Meron tayong 2 uri ng panghalip. Binibini, maaari mo bang basahin? Ayan, maraming salamat. Ang 2 uri ng pahambing ay ang pahambing na magkatulad at pahambing na di magkatulad. Ayan. Ang pahambing na magkatulad ay pinapakilala ang magkapantay na katangian ng 2 bagay na pinaghahambingan, no? Ginagamitan ito ng mga kataga o panlaping ka, ga, sing, magsing, magkasing. Ayan. Halimbawa, magkasing bait si Luisa at Ricardo. Ayan. Magkapantay ang kabaitan ni Luisa at Ricardo. Pareho sila mabait. Kaya, magkasing bait si Luisa at Ricardo. Pinaghahambing si Luisa at Ricardo. Ayan. Naintindihan? Sunod ay ang pahambing na di magkatulad. Ito ay hindi magkapantay ang katangian ng 2 pinaghahambingan. Ayan. Kung kanina ang pahambing na magkatulad ay magkapantay ang katangian, ito naman ay hindi, no? Ginagamitan ito ng mga katagang lalo, mas, higit, ganyan. Halimbawa, mas mabait si Noel kaysa kay Cora. Ayan. No? Sino ang mas mabait sa kanila?
si Noel. Sunod na kantasan ng pang-uri ay ang pasukdol. Sige, Binibini, maaari mo bang basahin ang kahulugan ng pasukdol? Ayan, maraming salamat. Ang pasukdol sa paglalarawan o paghahambing ng tatlo o higit pang panghalip o pangalan, ginagamit ang kantasang ito. Sinasambit na ang katangian ng isang panghalip o pangalan ay mas nakahihigit o pinakamatindi sa lahat. Gaya ng ibang kaantasan, gumagamit rin ito ng mga kataga, gaya ng pinaka, napaka, sakdal, ubod, hari ng walang kasing, di ba? Halimbawa, ubod ng tamis ang halo-halo sa restaurant. Ayan. Sa tingin nyo, bakit kaya nasabi ng halimbawang ito o ng tao, kung sino man nagsabi nito, na ubod ng tamis ang halo-halo sa restaurant? Ayan, no? Siguro, dahil marami na siyang natikman ng mga halo-halo sa eskwelahan, sa daan, sa kanto, ngunit ang halo-halo daw sa restaurant na natikman niya ay ubod ng tamis. Ayan. Naintindihan niyo ba? Magaling. At dahil naintindihan niyo na, susubukan natin ang inyong galing. Ayan. Maghanap kayo ng inyong kapares. Mas mainam na yung katabi nyo na lang para hindi na kayo magkagulo. Ayan. Ganito ang mechanics ng game. Gagamitin natin ang tatlong kantasan ng pang-uri. Meron tayong lantay, ano pa yon? Pahambing at pasukdol. Okay. Ganito ang mangyayari. Ilarawan ninyo ang inyong mga sarili, kumbaga pa, ikumpara ninyo sa inyong mga kapares, ngunit gagamitan ninyo ng tatlong kantasan. Pataas ng pataas ng pataas. Hindi pwedeng pasukdol ka mauna. Dapat lantay, pahambing, at pasukdol. Ayan, naintindihan? Ayan, magaling. Sige, unahin natin itong nasa harapan. Binibining Anissa at saka Efrain. Sige, kayo ang napili ko na mauna. Sige, simulan nyo na. Ayan, sabi ni Anissa, maganda daw siya. Sige, papayag ka ba nun, Efrain? Ayan, sabi niya, mas maganda daw siya dahil mataas ang kanyang buhok. Ayan. Sige nga, Anissa, paano mo reresbakan ang sambit ni Efrain? Ayan. Sabi ni Anissa, ubo daw siya ng kaputian, kaya siya ang maganda. Ayan. Mukhang umiinit na ang labanan. Sige nga, Efrain, paano mo ipagtanggol ang iyong sarili? Ayan. Sabi niya, walang kasing ganda daw siya dahil ang tunay na maganda ay morena. Ayan, magaling! Palakpakan natin ang ating mga sarili dahil alam nyo na kung paano gamitin ang tatlong kaantasan. Ngunit grade 7 ha, tandaan nyo na sa totoong buhay, mali ang magkumpara ng inyong mga sarili sa inyong kaklase o sa ibang tao. Dahil lahat naman tayo ay may kanya-kanyang abilidad at kakayahan. Siguro kung naiisip nyo minsan na mas mayaman yung kaklase ko, napakalaki ng bahay nila kumpara sa amin, mas matalino siya, ganyan. Ganyan ang iniisip nyo. Gawin nyo na lang inspirasyon. Total mga bata pa naman kayo. Marami pa kayong magagawa sa buhay. Gawin yung inspirasyon upang magsipag kayo ng pag-aaral at makamit nyo iyan pagdating ng panahon.
At saka grade 7, kahit ano man ang ating kaantasan sa buhay, sa mata pa rin ng Diyos, tayo ay pantay-pantay. Ayan. Kaya, kung ano man ang natutunan ninyo ngayon, sana ay magamit ninyo yan sa inyong, ma-apply ninyo yan sa inyong mga sarili, hindi lamang ngayon sa loob ng klaseng ito, kundi sa labas at sa susunod pang mga pagkakataon. Ayan. Dahil dyan, kumuha kayo ng kalahating papel at susukatin natin ang mga natutunan ninyo. Ayan. May dalawang bahagi tayo ng pagtataya. Sa unang bahagi, sa harapan, at sa pangalawa ay sa likuran ng inyong papel. Ayan. Maaari mo bang basahin ang panuto A, binibini? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang pagtataya. Ayan, magsimula na. Ayan, natapos na ang 5 minuto. Pakipasa ng mga papel sa harapan. Ayan. Kopyahin ninyo ang inyong takdang aralin. Magsaliksi kayo ng mga datos o mangalap kayo ng mga datos tungkol sa kayarian ng panguri dahil yan ang ating tatalakayin bukas. Ayan. Naway marami kayong natutunan, grade 7, sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam klase!